Tayo po'y darako sa salita ng Panginoon. Tayo po ay tumayo uli bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na matatagpuan sa Psalm 91 verse 16. Pinag-pray ko po kung ano gusto ng Diyos para sa inyo ngayong hapon. Ito po ang tugon ng Diyos. Basahin po natin sabay-sabay. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Ang Diyos po magmapala sa kanyang salita. Taas nga dalawang kamay natin. Sabi natin, Lord Jesus, give me long life. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ang ating topic ngayong hapon ay pinamagatang kong long life and good health. Sino dito gusto humaba ang buhay na may kalusugan? Kalooban ba ng Diyos na ang tao ay humaba ang buhay at malulusog? Ang sagot ng Diyos ay yes. Ikalawang Korinto 1:20, ang sabi ng Biblia, lahat ng pangako ng Diyos ay yes. Sabi natin, yes. Ang sagot ng Diyos sa ating lahat, kapag humingi tayo ng kalooban ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay malakas na yes. Kalooban ba ng Diyos tayo ay malulusog? Yes. Kalooban ba ng Diyos tayo ay sumagana? Yes. Puro yes, basta kalooban ng Panginoon. Kapag hindi naman kalooban ng Diyos, huwag tayong magpumilit. Ang sagot ng Diyos ay no. Pag hihingi ka ng baril, babarilin mo yung kaawan mo, sagot ng Diyos ay? No. Pero kapag naghihintay, medyo matagal, ano sagot ng Diyos? Wait. Ang gusto kong bigyan ng diin dito ay yung mahabang buhay. Sabi ko, Panginoon, lahat ng tao, araw-araw hinihingi pera. Tama ba yun? Tapos nga, dalawang kami na gusto ng pera uli. Yung mga hindi magtataas na kamay, ibibigay sa katabi. Sige ka. Kumwari ka pa, ha? Alright. Lahat ng tao ganyan. Kasi pagka binigyan ng pera, pangkain, pang-inumin, at pandamit. Pero nakakalimutan ng tao na humingi rin ng mahabang buhay. Kaya sinabi ng 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Sa Tagalog, gusto ko, nais ko, na kayo ay sumagana, magkaroon ng kalusugan, at ganun din sa inyong espiritual. Itong ginagawa natin kapag araw ng Martes, ito ay pang-espiritual. Ito ay practice papuntang kalangitan. Sapagkat sa langit walang malungkot, walang nakasimangot, lahat masasaya. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya. Tagalangit yan. Lahat ng tao dapat na nagsasamba, sumasamba sa Diyos, masasaya. Amen? Yun ang gusto ng Diyos sa ating lahat. Ngayon, itong buhay natin ito, ang Diyos ang may bigay. Ang sabi ng Diyos sa Psalm 91, with long life, I will satisfy him. Yung ay doon, ang Diyos ang nagsasalita. With long life. Ever say, long life. Sino gusto mahabang buhay, sumagot na malakas na amen. Long life. Ever say, long life. At ang prayer ko sa lahat ng dumalong dito, hahaba pa ang buhay ninyo. With long life, I will satisfy him. The word satisfy, sa Tagalog ay kontento. Sa ibang translation, sa Hebreo, tiningnan ko doon, satisfies mean saba. Ang gusto ng Diyos pala sa buhay natin, punong-puno ng contentment, nag-uumapaw na pagpapala, at ikaw ay masaya. Hindi lamang mahaba ang buhay, kundi walang sakit, walang karamdaman. At ang prayer ko sa lahat ng dumalo ngayong Martes hanggang December, lahat tayo malulusog, malalakas, habang si Jesus ay hinihintay natin sa ikalaw niyang pagbabalik. Everyone say, long life. Ngayon, tanong, paano natin makukuha ang mahabang buhay?
Number 1, Proverbs 8:35. Nakalagay sa Bible. Yan ang ating pagkukuhanan ng mga prinsipyo ng tao para ma-apply natin. Number 1, Proverbs 8:35. Basahin po natin lahat. Yung mga nagsusulat, sulat nyo. For those who find me, find life. Receive favor from the Lord. Basahin natin uli. 1, 2, 3, go. For those who find me, find life. Receive favor from the Lord. One more time. Dahil nakasumpong ka ng Panginoong Hesukristo, kandidado ka, humaba ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, may buhay ka na galing sa Diyos. Kaya wag nating sasayangin yung buhay natin. Alam niyo, itong Martes, dapat lagi tayo excited, Lunes pa lamang. Ano ibig sabihin? Dapat lahat ng buhay natin, na hiram lang natin sa Diyos, ay ibigay natin sa Diyos na tunay. Siya naman ang may-ari nito eh. Sabi ng Job 1:21, siya ang nagbigay, siya rin ang bumabawi. Sabi natin lahat, taas nga dalawang kamay. Ang buhay na ito ay galing sa Panginoon. Amen. Kaya yung nakikita niyo yung mga choir dito, mga nagsisilbi sa Panginoon, yan ang gustong-gusto ng Diyos. Na yung buhay natin, na hiram lang natin sa Kanya, ibigay natin sa Kanya at maglingkod tayo sa Kanya. Sabi ng Biblia, dumating kang walang dala, babalik ka walang dala. Habang tayo nabubuhay, yung buhay natin yan, maglingkod tayo ng totohanan sa Panginoon. Kaya kayo mga tatay na nandito, habang malusog kayo, malakas kayo, maglingkod kayo ng tunay sa Diyos na nagmahal sa ating lahat sa magitan ni Kristo Jesus. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Sabi ng Job 1:21, and said, naked I came from my mother's womb, naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ngayon, dahil ang Diyos na nagbibigay ng buhay, sino dito nagdadasal, mahabang buhay pa ibigay sa Kanya ni Lord? Amen. So, yun ang number 1, makasumpong natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pangalawa, Proverbs chapter 3:7-8. Pangalawang pangako ng Diyos para humaba ang buhay natin, fear the Lord, depart from evil. Number 2, sabi natin lahat, fear the Lord and depart from evil. Lahat naman tayo may konsensya. Tama ba? Pagka yung konsensya o conviction ng tawag doon, may nagsasabi, masama yan, masama yan. Pag sinabi ng konsensya mo, masama yan, huwag mong gagawin. Kailangan ang tao mayroong fear o pagkatakot sa Diyos. Kapag ang tao may pagkatakot sa Diyos, ang sabi ng Bible, paahabain ng Diyos yung buhay natin. Amen? Sino dito, edad 70? Taas ang kanang kamay. Edad 70. Praise God. Edad 80. Ay, marami. Edad 90. Hindi ba papunta na doon? Pagpe-pray kayo, abutan kayo 100 para may 100 kayo sa gobyerno. Proverbs 3, pakilagay mo sa Proverbs 3:7-8. Alright, basahin po natin. Everybody read please. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. O, kita nyo? Yung taas nga dalawang kaway, wagayway na ganyan. Mula ngayon, magaling na ako. Wala na akong arthritis. In Jesus' name. Amen. Alam mo, para lumakas pala buto natin, this will bring health, everybody say health, to your body and nourishment to your bones.
Ang gusto ng Diyos, mahabang buhay at malulusog ang katawan. This will bring health to your body and nourishment to your bones. I declare to all your bones, gumaling lahat ang ating mga buto. Lagyan ng langis ng Diyos lahat ng ating mga kasukasuan. Say hallelujah. Di ba pagka nagkakaedad, kung ano-ano nararamdaman? Tama ba? Sino dito may nararamdaman kung ano-ano? Sabi mo sa katabi mo, magaling ka na, hoy. Amen. So lahat ng dumalo dito, paglabas dito, magagaling na lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangatlo, honor your parents. Ito'y lagi ko sineshare sa inyo, mga kapatid. Huwag kayong makakalimot. Honor your parents. Ephesians 6:1-3. Sigurado yan. Basahin po natin lahat. Paalala po yan sa mga nakakalimot. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which the first commandment with a promise, so that it may go well with you, that you may enjoy long life on earth. Naku po, napakagandang pangako ng Diyos na yan. May enjoy natin ang mahabang buhay. Sino dito araw-araw na-enjoy ang buhay? Sabihin mo nga sa katabi mo, relax. Enjoy life. Amen? Napakasarap. Kaya nga tayo ginawa ng Diyos, hindi para mamblema sa mundong ito. Kaya kapag gusto ng Diyos tayo may problema, may suliranin, permissive will, ibibigay natin sa Kanya. Diyos ko, ito na po problema ko, tinatapon ko po sa iyo, binibigay ko po sa iyo, tulungan mo ako. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ang mga lalaki kapag nagka-problema, pupunta sa inuman, pupunta sa sugalan, iinit ang ulo. Alam nyo ba ang mga lalaki? Ang sabi ng unang Korinto 11:3, ang ulo ng lalaki, ang Panginoong Hesukristo. Kaya kapag may problema ang mga kalalakihan, ibibigay kay Hesukristo. Amen. At lahat ng mga sa Bible, lahat ng mga lalaki na lumapit kay Hesukristo, lahat blessed. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Amen? Ulitin ko. Sino dito mga minanay at tatay pa? Taas ang kanang kamay. Yeah. Pakibaba. Bibigyan nyo lagi ng pera nanay at tatay nyo. Sabi na isa, ako ngayon wala eh. Wag lang nanay at tatay. Ano pa? Biyanan. Sino dito meron pang biyanan? Mababait ba biyanan nyo? Lalo lumabait siya pag binigyan nyo. So, pangatlo po yun. Pang-apat, dalawa na lang. Pang-apat. Proverbs 3:13-16. Wisdom and understanding. Tingin kayo lahat. Sabi natin, wisdom. Ano sa Tagalog ang wisdom? Karunungan. So, alam mo ang pagpili. Halimbawa, pagkain. Mataas na ang sugar mo. Wala kang ka-wisdom. Sabi mo, ang sarap, ang sarap. Hayon. Todas. Sabi mo, nako, may gamot naman. Nakalimutan uminom ng gamot. Walang ka-wisdom. Napakasarap naman talagang kumain. Amen. Kung may kakainin. Alright. Wisdom and understanding, Proverbs 3:17-18. 13-16 pala, 13-16. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Meron pagka-intindi. For she is more profitable than silver and yields better returns than gold. 15, tatagalogin ko maya. Okay.
15. Basa uli, mga kapatid. She is more precious than rubies. Nothing you desire can compare with her. Ito, 16. Ito na po yung 16. Napakaganda. 1, 2, 3. Read. Taas ang kanang kamay. Kanang kamay. Sabi natin, long life in my right hand. Okay, baba muna. Saan ba ginagamit ang right hand? Di ba pangkain? Pantrabaho? Eh yung left hand, ito ang left hand. Left hand are riches, taas ang kaliwang kamay. My left hand are riches and honor. Saan nilalagay ang pera? Kaliwa o kanan? Kaliwa, kasi yun ang pambigay yung kanan. Naintindihan ba natin? Amen? So, long life in her right hand, and her left hand are riches and honor. Pero kailangan wisdom. Oh, lahat ng mga, alam nyo, lahat ng may edad, hindi naman tumatanda, may edad, maagang natutulog yan. Tama ba? Hindi. Pero hindi ito oras ng tulog, mga kapatid. Maagang nagigising, tama ba? Pero ang wisdom doon, kung wala ka namang ginagawa, para humaba buhay mo, matulog ka na maaga. At gumising na maaga. Kaya kita mo mga kabataan, may sakit, may karamdaman. Kung matulog, hating gabi na. Umaga na pala. Kukunti ang tulog nila. Ang tawag doon kailangan wisdom. Pero alam nyo, kayo lahat dito, napakarunong nyo. Sabi nyo, bakit? Eh, nandito ka eh. Tama ba? Yung mga walang dunong, walang karunungan, nasa mundo, saka na ako magpe-praise the Lord, baga hallelujah. Pag ako'y marami ng datong, hallelujah, praise the Lord. Mga kapatid, ang taong matalino nagdesisyon na maglingkod sa Diyos na tunay na may gawa ng langit at lupa. Kaya marunong tayo lahat. Kaya hahaba pa buhay natin. Amen! Yung matalino, sabi na ito, matalino. Alam mo nang bawal sa katawan mo. Nilalagay mo pa sa katawan mo. Minsan may nakasalubong ako, brother! Sa kagaling, hindi makapagsalita, nadulas. Doon, lumabas, puro usok. Alam mo, napakarami kong pinag-pray na mga lalaki, nagkasakit sa baga, nalagyan ng baga ng usok, ng nicotine, maaga silang namamatay. Ngayon, hindi pa huli ang panahon. Hindi pa huli ang araw at panahon sa buhay ng tao. Suko natin mga bisyo para humaba pa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Panghuli. Proverbs 17:22. Joy. Kailangan pala talaga, bakit pinagpipilitan ng Biblia na ang tao dapat laging masaya? Sino dito masaya pag may pera? Taas ang kanang kamay. Ayan na naman kayo. Paano kung walang pera? Masaya pa ba kayo? Masaya tayo. Ngayon, ito. Joy. Ever say joy? Isa sa pangpapahaba ng buhay at gamot sa buhay nating lahat, dapat masaya. 1, 2, 3, basa. A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dry up the bones. Ang masayahing puso, ito ay gamot. Kita mo? Di yung mga sakit at karamdaman mo, gumagaling, katatawa. Tawa, 1, 2, 3. Ganyan gagawin nyo. Pag alis nyo rito, magtatawa kayo.
Sabi ng mga kapitbahay niyo, ano bang nangyari kay Alin Tindeng? May ganun yata. A merry heart doeth good like a medicine. Karamihan pagka nagkakaedad, konti na lang ang ngiti. Hindi dapat Dapat habang tayo nagkakaedad, nagtatawa, tayo, masasaya tayo. Amen? Sabi ng isa, pare, ano ba nangyari sa iyo? Para ka na matanda. A cheerful heart is a good medicine. Subalit, ang sabi dito, but a crushed spirit dry the bones. Yung malulungkuting espiritu, nagpapatuyo sa buto. Kaya kita mo yung mga malulungkutin, mga payat. Wala akong pinapatamaan. Mga ano yan, mga seryoso sa buhay yan. Everyone say joy. Kaya kapag may nagpapalungkot sa buhay nyo, palayasin nyo. Demonyo ka, lumayas ka sa buhay ko. Ikaw nagpapalungkot sa akin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Palalayasin nyo yun. Huwag nyo nga hayaan, lulungkot kayo. Araw-araw ng buhay natin. Yung problema, madali lang yan. Bigay mo lang sa Panginoon. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pag sinabing kong huli na, dalawa pa ho yun. Tingnan mo, nakabihis na kayo lahat dyan, ha? Panghuli, Psalm 90 verse 10. Gaano daw ang buhay binibigay ng Diyos sa mahabang buhay? Sino nakakaalam? Okay, Psalm 90 verse 10. Our days may come to 70 years. Pwede bang tumayo lahat ng 70? Tayo lahat. Yan. 70. Ang dalangin ko sa inyo lahat, maging doble ang edad nyo. Upo na. Siguro sabi ni Tatang, ano ka mo? Umaabot ang araw ng tao, ang edad ng tao, 70. Kaya congratulations sa lahat ng edad 70. Regalo yan ng Diyos sa inyo. At pag binigyan ng Diyos ng lakas, gagawin niyang 80. Sino ngayon ang 80 rito? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Binibilang ko, libre kayo mamaya sa Cafe Galilee. Ngayon, tuwing kayo, mga edad 80. Itong palang lakas natin na edad 80, yung lakas mo galing na sa Panginoon. Hindi mo na lakas pala yan. Kaya sino dito gustong umabot ng 80? Abay, maglingkod kayo kay Lord para umabot kayo ng 80. Amen? Hindi pag may sakit aray ko po. Umalis ka na, Satana. Iinit pa ulo, ha? Sasabihin natin, Diyos ko, pagalingin mo po ako. Pahabain mo pa buhay ko. Alisin mo lahat ng aking sakit at karamdaman. Dalhin mo doon sa kapitbahay ko na ayaw magsimba dito sa Galilee. Huwag niyong gagawin niya. Ngayon, pagkatapos ng 80, meron ba dito 80 mahigit? Ha? 81, 82. Sino dito 81 na? Ikaw uli. 2 na, kape mo. Libre doon. Pag 81 pala hanggang papuntang 90, ang tawag niyan supernatural strength. Kasi si Moises, tinawag ng Diyos sa taong 80. Hindi lumabo ang mata. Napakalakas. I declare to all of you that God will release to all of us tonight long life and satisfied
life in the name of Jesus. Ngayon, in closing, itong buhay na ito, ano gagawin natin sa buhay na ito? Na binibigyan tayo ng mahabang buhay ng Diyos. Maglingkod sa Diyos. Lahat pumalakpak na malakas sa Panginoon. Oh, iba-iba ka tayo anti sa buhay. Minsan walang pera, minsan kapos. Okay lang yan, kasama sa buhay yan. Pero hindi natatapos ang Diyos diyan. Habang buhay ka pa, may pag-asa pa. Say hallelujah. Ako ho, ang dati ang buhay ko, ang hirap-hirap ko, parang katulad ninyo rin. Galing ako dyan. Nasumpungan ko si Jesus pala nagbibigay ng buhay. Doon ko pinagbuti. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Bakit nagkaganon? Ang challenge dito mga kapatid, habang may buhay pa tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Tumayo tayo lahat.